What's up mga idol? Today's video, nagluto ako ng masarap na sarsyadong tilapia with black beans. Alright, napakasarap pala ng lutong ito, lalo na kapag nilagyan mo siya ng twist. Kung mapapansin nyo mga idol, sakto lang yung sabaw niya at napakamalasa nito dahil nga pinatuyo ko siya ng konti sa kanyang lasa at sinamahan ko pa ng black beans. Ang black beans ang nagbibigay ng kakaibang lasa sa sarsa nitong tilapia at nilalabas din niya yung linamnam ng tilapia. Kaya napakasarap talaga nito, lalo na samahan mo ng mainit na kanin at tapos ay magkakamay ka. Ayun, kung mapapansin niyo mga idol, hindi siya masyadong malambot yung isda, katamtaman lang. Nasa tamang proseso kasi ng pagluluto ang ginawa ko. Kaya tingnan nyo. Kung gusto nyo magluto ng ganito mga idol, tapusin nyo lang tong video at step by step tuturo ko dito sa video na to kung paano lutuin ng ganito ka-perfect ang sarsyadong isda na may black beans. Sobrang sarap talaga ng luto na to, lalo na't samahan mo ng mainit na kanin tapos nagkakamay ka, tapos ang lambot ng isda sabay subong malaki. Wow, grabe sarap. Ayan mga idol, as you can see, nakikita nyo nanonood yung lasa niya. Hindi siya masyadong masabaw at nagmamantika siya ng konti. Ayan, sa kumukulong mantika, nilagay ko na yung mga isda. Nilinisan ko na nga pala yan. Tinanggalan ko ng kaliskes at saka ng laman loob. Pati yung, yung nuso ng tilapia ay iniwa ko. Kasi medyo madami kasi ng konti yun. Ayan. So, pinastarab ko na, naluluto na siya ng konti. Para makuha po natin yung tamang texture ng isda, is kailangan nakalubog siya ng konti sa mantika para maluto ng dahan-dahan yung laman nito sa loob. At saka yung apoy po niya is nasa katamtaman lang. Yan, lutuin natin ng paunti-unti yung isda para hindi siya masunog. Huwag po yung malakas na apoy kasi masusunog yung balat niya, pero sa loob hindi siya masyadong luto. Hintayin lang natin siya na maging ganyan yung kulay, yung parang golden brown siya. Yan. Pag ganyan na yung kulay niya, pwede na siya ngayon para isa-tasad muna natin siya ngayon. Kaso igigisa natin yung sibuyas, bawang at kamatis. So ayan, binawasan ko na nga pala yung mantika para hindi masyado na mantika. Pagsabay na natin yung sibuyas at saka bawang. Kasi madali lang naman kasing maluto yun, lalo na pag maliit yung pagkakahiwa. Tapos wag na po natin hintayin na magsunog yung bawang sa sibuyas, ilagay na po natin yung kamatis. So ganyan lang natin yan. Yung iba naglalagay po ng patis dyan na pampalasa, pero ako, ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng iodized salt. Sa kamatis nga po pala, nasa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. Ako pa naglagay ako mga 10 piraso lang. Ayun, iodized salt, nilagay ko ng konti. Tapos halo-halo lang natin ng ganyan. So hanggang ma-receive ng kamatis yung iodized salt na pampalasa dito. At pagkatapos yan, lagyan ko lang ng konting magic sarap. After nga, lagyan lang natin ng isang basong tubig para pag tumulo is mawawala yung pagkasariwa ng kamatis. So pag nalagyan na natin ng tubig na ganyan, tatakpan na natin siya. Pakukulo lang natin siya ngayon sa mahinang apoy ng 15 minutes. After 15 minutes, tignan natin kung natuyo na siya. Kung mapapansin nyo, natuyo na siya. Ayan. Pag ganyan yung tsura ng kamatis, medyo naluto na, hindi na siya sariwa. Doon natin siya lalagyan ng itlog. So, naglagay nga pala ako dito muna ng isang itlog kung ito para matansya ko kung ilan pa yung dadagdag ko. So, dahil nilagyan ko siya ng isang itlog, hinalo-halo ko siya ng ganyan, kulang pa siya. So, dadagdagan ko siya ngayon ng 2 pang itlog. So, ayan, nilagay ko na yung 2 itlog, haluin ko lang siya. So, as you can see mga idol, tingnan yung napaka-perfect ng pagkaka-syrup niya. Yan. So, hindi pa siya tapos niyan. Lalagyan ko siya ng konting mantika para matusta pa yung konti yung itlog. So, yun yung purpose niya. So, after natin ganyan
masyado siyang tuyo, diba? So hindi pa tapos yung process niyan. Lalagyan ko lang siya ulit ng konting tubig. Tapos ito yung black beans. So makakabili kayo sa tindahan niya mga idol, marami ganyan. So nilagay ko nga pala yung black beans. Tinanggalan ko na siya ng sabaw. Tanggalin niyo po yung sabaw sa black beans kasi medyo maalat yun. Kaya kailangan tanggalin yun. Ayan mga idol. So nilagyan ko lang siya ng konting tubig. So kung mapapasin nyo, basag na yung kamatis. Ngayon kailangan dagdagan pa natin siya ng konting tubig para yung lasa talaga niya is manot. Tapos isasabay natin ngayon yung pinirito natin na isda kanina. After na ilagay na natin yung piniritong isda, doon natin yung tatakpan. Kailangan nga pala natin ilagay yung mga isda para yung sabaw magkaroon ng malinamnam na lasa. So ayan, tinakpan ko siya ng 5 minutes. Ngayon, medyo nakikita nyo, talagang kumukulo na siya kasama ng isda. At dahil medyo napansin ko mga idol, medyo masabaw pa siya. So tatakpan ko ulit siya ngayon para maging malasa pa siya, para matuyo siya ng konti. So papakulong ko siya ng mga 4 na minuto. After 4 minutes, ayun yung kinalabasan. So pag napapansin nyo mga idol, pag ganyan na yung itsura, napakamalasa niyan. Yan, luto na siya mga idol. Pag ganyan na yung ano niya. Ayan o. Ready to serve na. Kaya sarap iulam sa kanin ito. Hindi siya masyadong masabaw, sakto lang. At hindi rin siya masyadong maalat kasi nga konti lang ang nilagay natin pampalasa. Ang habol lang natin dito is yung linamnam ng isda at saka yung mga pangsahog natin na ginamit. At saka yung nagdala dito yung black beans.